Magandang araw, ako si Almira O. Balmonte from PUNP Tayug Campus at BS Cream 3 Alpha. Ang ibinibigay na thesis ay naglalarawan ng isang napakalalim na pangunawa sa pagiging tao, kung paano tayo umiiral, paano natin hinuhubog ang ating sarili, at paano natin natatagpuan ang ating kahulugan o misyon sa buhay. Sinasabi ng pahayag na ang ako ay biyayang tinatanggap ko, sabay isinasakatuparan, sa unang bahagi pa lamang, ipinapakita na ang ating pagkatao ay isang biyayang ibinigay sa atin. Ngunit hindi lang ito basta tinanggap, ito ay isang biyayang dapat isakatuparan. Ibig sabihin, hindi sapat na tayo ay ipinanganak. Kailangan nating aktibong hubugin ang ating sarili. Sa klase, madalas nating mapag-usapan na ang tao ay may kalayaan at responsibilidad. Hindi tayo katulad ng mga bagay na basta naroon lamang. Ang tao ay aktibong nilalang, gumagawa ng desisyon, lumilikha ng direksyon, at may kakayahan magbalik tanaw sa sarili. Kaya ang sinasabing biyayang tinatanggap ay tumutukoy sa ating mga kakayahan, talento, karanasan, at pagkataong natatanggap natin mula sa simula. Ngunit ang isinasakatuparan ay ang tungkulin natin na gamitin ang mga ito ng may layunin. Kung tinatanggap natin ang buhay, pero hindi natin ito isinasabuhay ng may kahulugan, para bang itinapon natin ang biyaya. Mahalaga ring unawain ang bahagi ng thesis na nagsasabing, natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Dito pumapasok ang pag-aaral natin tungkol sa existential uniqueness. Sa kabila ng pagkakapareho natin bilang mga tao, pareho tayong marunong masaktan, mangarap, matakot, magmahal. May isang aspeto na wala ibang taong maaaring kopyahin. Ang aking pagiging ako lamang ang may kombinasyon ng aking karanasan, alaala, pananaw, pinanggalingan, at pangarap. Kahit may kapatid ako na kamukha ko o kahit lumaki ako sa kultura kung saan malakas ang impluwensya ng pamilya o lipunan, may bahagi pa rin na aking sarili na ako lamang ang tunay na nakakaunawa. At dahil natatangi ako, natatangi rin ang daan ng aking buhay. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng thesis na hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Dito pumapasok ang kahulugan ng pag-ako o responsibility. Kapag hinahayaan kong ang ibang tao ang pumili para sa akin. Kapag nakikisabay lang ako sa uso, kapag pinipili ko ang kurso, kaibigan, pangarap, o maging ang ugali ko dahil yan ang gusto ng iba at dahil yan ang pinili ko. Hindi ako tunay na nagiging ako. Halimbawa, ang pinili ko ang isang karir dahil iyon ang sabi ng magulang ko o dahil iyon ang sosyal na tignan. Pero sa loob ko, hindi iyon ang hilig ko. Hindi ko nararamdamang buhay ako. Para akong may suot na balat na hindi sa akin. Sa klase, tinatawag natin itong inauthenticity. Ang pamumuhay na hindi nakaugat sa mismong pagkatao ko. Ang pag-ako ay hindi lang pagtanggap ng sarili, kundi pagtindig para sa sarili. Kapag may pinili ako, inaako ko ang bunga nito, mabuti man o masama. Kapag nagkamali ako, hindi ko ibubunton sa iba. Kapag may gusto ako sa buhay, hindi ko inaasa sa swerte o sa dikta ng iba. Ang pag-ako sa sarili ay isang aktibong paglikha sa aking pagkatao. Unti-unti kong natatagpuan ang aking bisyon, ang aking birtud,
at ang aking bokasyon. Kaya nga sinasabi rin ng thesis, hindi makukuha sa paggagaya ang aking katuparan at hindi ito maaring itakda ng iba. Nakaugat ito sa philosophical na idea na ang tao ay hindi produkto ng pamimilit, kundi isang proyekto ng kanyang mga sariling desisyon. Mayroon tayong kakayahang pumili, hindi lamang ng gagawin, kundi kung sino ang magiging tayo. At hindi natin matatagpuan ang ating kaligayahan kung gagayahin lang natin ang landas ng iba. Maaaring may mga taong nagsabi kung ano ang magandang buhay, pero ang tunay na magandang buhay ay may akma sa aking pagkatao. Ang katuparan ay personal at hindi iram. Isa pang mahalagang bahagi ng thesis ay ang nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnayan sa aking sarili, sa aking karanasan, at sa aking mga ugnayan. Ayon sa mga tinalakay natin sa klase, ang tao ay hindi lamang individual, tayo ay relasyonal. Natatagpuan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating koneksyon sa ibang tao. Hindi ko malalaman ang kabutihang loob kung walang taong patutunguhan. Hindi ko malalaman ang pag-ibig kung walang minamahal. Hindi ko malalaman ang katatagan kung walang pagsubok. Kaya ang paghubog sa sarili ay hindi nag-iisa. Nangyayari ito sa pakikipag-ugnayan, sa pamilya, kaibigan, guro, komunidad, at maging sa taong mga minamahal, pero hindi nananatili. Bukod dito, sinasabi rin ng thesis na ang pamumuhay ay nangangailangan ng walang hanggang paghahanay at pagpili kung ano ang mahalaga. Sa buhay, hindi natin pwedeng piliin ang lahat. Kailangan nating magpasaya kung ano ang uunahin. Minsan, kailangan nating tumanggi. Minsan, kailangan nating talikuran ng mga bagay na hindi nakakatulong sa ating paglago. Ang tunay na pag-ako sa sarili ay may kasamang pagtanong. Ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Kung ano ba talaga ang mahalaga ang siyang magpapakilos sa atin. Dito natin nakikita na ang paglikha ng sarili ay isang dynamic process, hindi stagnant, hindi hulmahan. Sa huli, sinasabi ng thesis, hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. At totoo ito, ang pag-unlad bilang tao ay hindi perpekto. Ang pag-unlad bilang tao ay hindi minamadali. May maling desisyon, may pagkalito, may panahon ng pagdurusa at pag-asa. Pero ang mahalaga ay ang patuloy nating pagbalik sa sentrong tanong. Paano ako magiging tunay na ako? Ang thesis ay nagsisilbing paalala na ang buhay ay hindi checklist, hindi isang paglalakbay, at sa bawat hakbang, pinipili kong maging ako. Yun lamang, maraming salamat.